The Boss Husband. Credit to the author. 431 hanggang 37. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ang 100 bilyong euro ay maaaring gumawa ng maraming bagay. Kung ibibigay ito sa isang taong gutom sa digmaan, higit sa 2,000 sa pinaka-technologically advanced na fighter aircraft na F-22 o daang-daang nuclear-powered aircraft carrier, habang ang mga bagay tulad ng missiles at submarines ay sobrang mura. Ang pinakamakapangyarihang bansa, ang Amerika, ay mayroon lamang mas mababa sa 200 F-22 na sasakyang panghimpapawid. Iyon ay karaniwang dahil sa kakulangan ng pagpopondo, bagamat mayroon silang teknolohiya upang gawin ito. Ito ay hindi isang labis na pahayag upang sabihin na ang halaga ng pera ay maaaring gamitin upang bumili ng kalahati ng Afrika. Sapat din ang halagang ito para magsimula ng digmaang pandaigdig. Pinakamahalaga, ang figure na ito ay hindi binubuo ng mga hindi nakikita, hindi likidong mga asset. Ang lahat ng ito ay malamig, mahirap na pera. Biglang naramdaman ni Maria na ang kanyang malanegosyong isip ay hindi sapat para ay proseso ang sitwasyon. Bagamat hindi siya isang maluho na babae, alam niya na ang kanyang net worth na 10 bilyon ang nagpayaman sa kanya. Karaniwang kaalaman na ang pinakamasigasig na mga shopaholic ay mangangailangan ng ilang henerasyon upang gugulin ang lahat ng kanyang kayamanan ng buo. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga ari-arian na pinagsama ay umabot lamang sa mas mababa sa 5% ng 100 bilyong euro. Tungkol sa pera, wala pang 1% ang mayroon siya niyan. Tiningnan niya ang hindi kapansin-pansin, kulay tinte na singsing sa kanyang kamay at naramdaman niyang nananaginip siya. Hanggat ang isa ay may singsing na ito, 100 bilyong euro ay abot kamay nila. Paano naman ang pinakamayayamang tao sa mundo na may net worth na 10 bilyong US dollars? Joke lang ba sila kung sino ang may money noon? Nanatili ang katahimikan bago tuluyang kinalma ni Marian ang sarili. Nabawi niya ang dati niyang anyo. Hindi na kailangan ng napakaraming pera. 50 billion Zanaican dollar lang ang kailangan ko. Halatang hindi makapaniwala si Stephen. 50 bilyon Zanaican dollar. Naramdaman niyang kailangan niyang gumawa ng kumpirmasyon. Tama ka, sabi ni Marian. Bagamat katawa-tawa si Stephen na maniwala na kakaunti lang ang hinihiling niya, hindi niya mapipilit si Marian na kumuha ng mas maraming pera kaysa sa hiniling niya. Iyon ay hindi magkakaroon ng anumang kahulugan. Kaya naman, agad siyang tumawag sa finance department ng bangko para makipagtransaksyon. Ang 50 bilyong Zanaican dollar ay hindi masyadong malaki sa halaga para sa Union Bank of Switzerland. Hindi kailangan ni Stephen ng autoridad ng ibang tao para ilipat ang halagang ito ng pera. Kailangan na lang niyang gumawa ng report sa headquarters pagkatapos noon. Sa loob ng 10 minuto, nakangiting bumalik si Stephen kay Marian. Madam, 50 bilyong cash ang maikredito sa iyong account sa loob ng susunod na 10 minuto. Oo, ang iyong account ay na-upgrade mula sa antas ng VIP hanggang sa antas ng diamante. Dahil sa mga card ng mga may hawak ng diamond account na nangangailangan ng mga espesyal na proseso, ang iyong card ay ipapadala sa iyo ng isang taong namamahala sa loob ng buwan. Ang bagong limitasyon sa overdraft ay magiging 1 bilyong euro. Siyempre, batay sa iyong higit na iginagalang na mga numerong ito bilang isang pera. Pagiging. Bagamat hindi ka pani-paniwalang nalilito pa rin si Marian, alam niyang hindi siya nananaginip. Ilang oras na siyang naghahanda ng script para ipahayag ang kanyang problema, ngunit sa lumalabas, hindi na ito kailangan. Siya ay gumugol lamang ng kalahating oras gamit ang maliit, ordinaryong singsing na hawak niya para walang kahirap-hirap na makakuha ng 50 bilyong cash, isang halagang hinding-hindi niya makukuha kahit gaano pa niya sinubukang mag-brainstorm. Si Marian noon ay maringal na pinalabas sa bangko ni Stephen at ng ilang iba pang may mataas na ranggo na individual sa bangko. Nakaramdam siya ng pagod nang bumalik siya sa kanyang sasakyan at umupo sa totoong leather na upuan ng Bentley. Sa pagtingin sa abalang mga kalsada ng lungsod sa pamamagitan ng windshield, nakaramdam si Maria ng hindi pa nagagawang pagkahapo at pagkalito.
Ang kanyang isip ay kasalukuyang naglalaman lamang ng isang bagay, ang tamad na figure na walang pakialam sa lahat ng bagay sa lahat ng oras. Umasa siya sa kanya para sa pagkain, tirahan, damit, at kahit na ginamit ang kanyang sasakyan. Ang kanyang gastusin sa pamumuhay ay halos binayaran ng buo ni Marian, na para bang siya ay yaya sa buong oras. Naisip niya tuloy ang nakaraan niya. Nagtitinda siya noon ng mga tuhog ng karne ng tupa at nakatira sa isang maliit, sira, inuupahang apartment, at humihit-hit ng hindi magandang kalidad na sigarilyo. Noon pa man ay naiinis siya sa kanyang hindi mapaghangad na personalidad, at umaasa siyang magtagumpay siya ng mag-isa. Gayunpaman, gagawa siya ng mga walang katotohanang dahilan, makikipag-usap sa ibang babae sa labas, at bigyan siya buong araw. Kamakailan lamang, unti-unti niyang nalaman na mayroon itong kakaibang nakaraan. Siya ay may hindi maisip na kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, nang inakala niyang naiintindihan na niya kung sino siya, napagtanto niya kaagad na wala siyang alam tungkol sa kanya. Ang taong ito ay hindi katulad ng isang black hole ng misteryo, ngunit tutokso sa mga tao na tuklasin ang kanyang katotohanan. Natuwa si Marian na nag-request siya sa resort na malaman ang higit pa tungkol sa kanyang nakaraan. Kung hindi, pakiramdam niya ay hindi siya mangangahas na ibigay ang lahat sa kanya. Lahat ng ito ay pinagsama-sama upang bumuo ng isang nakababahala na misteryo, na dapat dahan-daang malulutas sa hinaharap sa palagay ko. Napaisip si Marian habang hinihimas ang singsing na bahagyang kumikinang ng itim na liwanag. Kasabay nito, dumating si Justin sa lumang bahay na kanilang nilipatan na may layuning pangalagaan ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Achoo! Pinunasan ni Justin ang kanyang runny nose. Mamulong siya, siguro kung sinong little obedient ang nawawala na naman sa akin. Pagangat ng ulo, sinilip niya ang bahay mula kaliwa hanggang kanan. May maluwag na patio sa harap ng 3 palapag na makalumang bungalow. Talagang mas malaki ito kaysa sa nakaraang bilya sa Dragon Garden. Ginawa rin ng kapaligiran na parang isang tahanan. Noong papunta si Justin dito, tumawag siya kay Maureen mula sa Sea Eagles. Mabilis siyang nagbuga ng malamig na pawis nang ipaalam sa kanya na walang sinuman mula sa Sea Eagles ang ipinadala sa bagong lugar na ito. Matapos ang Sea Eagles ay sinalakay ni Ares sa huling pagkakataon, sila ay dumanas ng malubhang pagkatalo. Marami sa kanilang mga miyembro ang nasugatan. Kaya, ang misyon ng pagprotekta sa pamilya ni Justin ay ipinasa sa Red Thorn Society ni Roslyn. Sa ngayon, wala pang masamang balita mula sa mga tao ng Red Thorn Society, kaya hindi masyadong nag-alala si Justin. Hindi makapasok ng normal si Justin sa bahay dahil wala siyang susi. Lumingalinga siya sa paligid upang masiguradong walang dumadaan, bago tumalon sa bakod para mapunta sa looban at naglakad patungo sa pintuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa man niya maabot ang pinto ay napabukas ito bago umalangaw-ngaw ang isang pamilyar na boses ng babae. Sino te? Nang makita ng eleganteng figure si Justin, agad siyang tumigil sa paggalaw. Hobby. Ang babaeng ito ay ang parehong Roslyn na nakilala ni Rebecca kaninang umaga. Nagkaroon ng pagkagusto si Rebecca sa maganda at mapagbigay na batang babae na ito matapos siyang iligtas kanina. Inanyayahan niya si Roslyn na sabay na mag-almusal, at nag-usap tungkol sa ilang kawili-wiling bagay sa nakaraan. Ano man ang oras, lugar o pangyayari, ang mga babae ay hindi mauubusan ng mga bagay na mapag-uusapan. Ngayong naitalaga na ni Roslyn ang karamihan sa kanyang mga gawain sa kanyang mga tao sa Red Thorn Society, at sinimulang hayaan si Rowena na kunin ang isang bahagi ng asosasyon bilang paghahanda para sa kanyang mana, marami na siyang bakanteng oras. Nagkataon, ang kanyang kasama na si Talia ay abala dahil sa sakuna sa Yellow International, at wala ng oras para umuwi. Kaya naman, si Roslyn na walang gaanong kaibigan ay nakaramdam ng pagkabagot. Natural na tuwang-tuwa si Roslyn nang malaman niyang may bago siyang kapitbahay. Talagang maganda ang pakikitungo sa kanya nina Rebecca, Yuna, at Sheila, kaya mas masaya siyang manatili sa bahay ni Justin. Nang sumigaw siya ng hobby, ang mga tao sa loob ng bahay kasama sina Rebecca, Yuna, at Sheila ay biglang lumabas. Nagulat sila nang malaman nilang may asawa na si Roslyn, kaya gusto nilang tingnan ang kanyang asawa. Parehong natarante sina Justin at Roslyn sa katotohanan na sila ay nagkatitigan ng harapan.
Kakaiba ang itsura ng tatlo na lumabas ng bahay nang mapansin nilang kaharap ni Roslyn si Justin. Napasimangot muna si Rebecca, bago niya napansin ang isang bagay habang ang kanyang ekspresyon ay naging kakilakilabot. Parehong nagulat sina Yuna at Sheila, ngunit hindi sila nakapag-isip ng napakaraming bagay. Hindi alam ni Roslyn na si Justin ang tao sa bahay na ito. Akala niya ay bibisitahin siya nito, at nakaramdam siya ng labis na kagalakan. Sumugod siya sa mga bisig ni Justin. "Hubby, you're finally here. Hindi ka na bumisita sa amin ni Talia dati simula nung lumipat ka dito. Pero mali ka ng bahay. We're staying at the house beside this one. This is someone else's house." Habang nagsasalita siya, nakangiting ipinakilala ni Roslyn ang ilang tao kay Justin. "Hubby, ito ay si Tita Garrison, Tita Yunawang, at Sister Sheila. Sila ang mga bagong kapitbahay ko na bagong lipat sa..." Bago siya matapos magsalita, sa wakas ay napagtanto niya ang kakaibang ekspresyon ni Justin. Parang gusto niyang umiyak at tumawa at the same time. Sa kabilang banda, si Rebecca ay nakakuha ng sagot sa kanyang hula. Sinulyapan niya ang kaakit-akit na Roslyn bago ang kanyang anak na si Justin na walang magawang nakatingin sa kanya. Bumantong hininga, sinabi ni Rebecca, "Rose, hindi mo na kailangan pang ipakilala sa amin." Nakaramdam ng premonition si Roslyn. "Tita Garrison. Kayo ay... Naaalala mo ba na sinabi ko sa iyo na sinusubukan ng aking anak at manugang na ayusin ang kanilang relasyon sa sandaling ito? Gusto kong ipakilala sila sa iyo kapag bumalik sila. Ang lalaking sinasandalan mo ngayon ay ang aking anak na si Justin," sabi ni Rebecca na may mapait na ngiti. Agad na nag-react si Roslyn sa impormasyong iyon, na parang isang taong tinutusok ng karayom. Binawi niya ang kanyang braso na nakayakap kay Justin, habang ang kanyang mga pisngi ay namumula ng husto na tila madidiskarga ang katas kapag kinurot. Nakagat niya ang labi niya habang nagpapanik. Siya ay nagkaroon ng urge upang iuntog ang kanyang ulo sa pader at tapusin ang kanyang buhay. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na braso ang humila sa kanyang katawan pabalik. Ang naramdaman lang ni Roslyn ay nabangga siya sa isang pamilyar na dibdib. Nanlaki ang mata niya sa gulat habang namumutla ang mukha. Itinaas niya ang kanyang ulo, para lamang matuklasan ang banayad at mapagmahal na ngiti ni Justin. "Nay, ang kayakap ko ngayon ay isa pang babaeng mahal ko, si Roslyn Sito." Napakagaan ang sinabi ni Justin, ngunit ang bawat salitang binigkas niya ay parang mga landmine, na lubhang nakakabigla sa kanilang mga kaluluwa at puso. 432. Ang tatlong babaeng nakatayo sa tabi ng pinto ay nagpahayag ng iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Yuna ay mukhang nagtataka. Maliwanag, nagulat siya na ang karaniwang magandang ugali na si Justin ay may ibang babae sa labas. Si Sheila ay isang 19 na taong gulang na batang babae kung tutuusin. Ang mga pangunahing salita tulad ng kasal, pagtataksil, at magkasintahan ay bago pa rin sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang nasasaksihan ay eksaktong kapareho ng napanood niya sa kanyang mga serye sa TV. Hindi niya namamalayan na tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang sarili sa pag-iyak. Ang ekspresyon ni Rebecca ay umikot sa 1,000,000 emosyon. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang ulo upang bigyan ng masalimuot na tingin si Roslyn, bago tumingin kay Justin na mukhang kalmado. Nakangiting sabi niya, "Talaga? Hindi naman ako masyadong nagulat dito actually. Nakakaloka lang marinig." Bahagyang nanginig si Roslyn na nasa braso ni Justin. Hindi niya akalain na ang senior na masayang kachat niya kanina ay biglang naging isang taong hindi niya kayang tingnan ngayon. Ang kanyang isip ay kasalukuyang puno ng iba-ibang mga iniisip. Iniisip niya kung balang araw ay makikilala niya ang pamilya ni Justin o hindi, ngunit hindi niya akalain na ito ay sa ilalim ng ganoong awkward na mga pangyayari, na lubos na hindi handa para dito. Gayunpaman, naramdaman ni Roslyn ang init sa loob. Hindi siya nabigo, dahil tinanggap siya ni Justin sa harap ng kanyang pamilya. Ano ang mas mabuti at mas karapat-dapat na maging labis na kagalakan, kaysa sa walang pasubali na pagtanggap ng isang kalaguyo? Tungkol sa kung handa o hindi si Rebecca at ang iba pa na tanggapin siya, o kung paano nila siya makikita ay pangalawa sa kanya sa puntong iyon. Casual na ngumiti si Justin. "Nagulat din ako.
Pero ayaw kong magsinungaling sa mga tao, lalo na sa sarili kong pamilya. Nagkaroon na kami ng feelings ni Roslyn sa isa't isa bago ko pa nakilala si Marian. Ayokong maging deserter, kaya ang magagawa ko lang ay magmukhang matapang at harapin ang problema. Young Master. Ikaw. Kapag ginagawa mo ito, ano sa tingin mo ang nararamdaman ni Miss Sai? Si Yuna ang unang nag-isip sa ngalan ni Marian. Kahit nalaman niyang si Roslyn ang love rival ni Marian, hindi pa rin siya nagkakaroon ng galit kay Roslyn. Dahil malambot ang puso, nag-aalala lang si Yuna sa kapayapaan sa loob ng kanyang pamilya. Hindi agad nakasagot si Justin, ngunit tinapik-tapik si Roslyn sa kanyang matigas at bukal na likod. Malumanay niyang sinabi, "Babe Roslyn, bumalik ka muna. May kailangan pa akong asikasuhin bago ako pumunta para hanapin ka." Gusto siyang tawagan ni Roslyn, ngunit napansin niyang hindi nararapat. Namumula ang sinabi niya, "Justin, huwag kang makikipagtalo dahil sa akin. Kailangan mo ba akong turuan yan?" Sabi ni Justin bago muling hinampas ang kanyang puwitan. Nagmamadaling tumakas si Roslyn. Naiinis siya at nahihiya nang hampasin siya sa harap ni Rebecca at ng iba pa, at kasabay nito ay nakaramdam siya ng kakaibang pananabik. Ito ay katulad ng isang relasyon na nalaman sa gitnang paaralan, habang ang mag-asawa ay kumikilos pa rin sa harap ng kanilang mga magulang. Ang uri ng psikolohikal na pagpapasigla ay sapat na upang pukawin ang isang tao. Paglingon, nakapikit si Roslyn habang nakayuko kay Rebecca upang magpahiwatig ng palm bago mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang bahay. Lumapit si Roslyn sa bakal na rehas habang plano niyang tumalon dito. Ganito siya pumunta kaninang umaga para iligtas si Rebecca. Gayunpaman, naisip niyang magmumukha siyang panlalaki sa paggawa nito. Kailangan niyang alalahanin kung paano siya iniisip ni Rebecca at ng iba pa dahil sa mga kaganapan kamakailan. Namumula, tumalikod si Roslyn sa isa pang pagkakataon upang lumabas ng bahay mula sa pangunahing pasukan. Nasaksihan ni Rebecca ang eksenang ito. Nagpakawala siya ng mapait, walang magawa ngunit nagsisisi ng ngiti bago sinabing, "Napakatangang bata. Bakit pa siya mahuhulog sa isang masamang lalaki na tulad ko kung hindi?" Alam ba ito ni Marian? Tanong ni Rebecca. Tumango si Justin. Nakasalubong ko siya noong dinala ko si Roslyn sa pamimili, ngunit hindi na namin napag-usapan iyon mula noon. Sa pagkakataong ito, tila nabigla si Yuna at Sheila. Alam ba ni Marian na may iba si Justin sa labas? Bakit hindi siya naging kakaiba? Anong balak mong gawin? Tanong ni Rebecca. Hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang sabihin. Bilang isang bae, natural na tutol siya sa pagtataksil ni Justin. Ngunit bilang isang ina, umaasa siyang mabubuhay ang kanyang anak ng isang tunay na masayang buhay. Mula sa pakikipag-ugnayan ni Justin at Roslyn kanina, madaling masabi ni Rebecca na sila ay tunay na nagmamahalan. Pareho lang silang masasaktan kapag pinilit na maghiwalay. Siyempre, hindi inakala ni Rebecca na makikinig si Justin sa kanya. Siya ay nagkaroon ng matinding pagkakasala para kay Justin. Ang tanging magagawa niya ay ipakita ang kanyang pag-aalala. Napakamot si Justin sa likod ng kanyang ulo. Wala akong perpektong solusyon sa bagay na ito. Ngunit tinalakay ko lang ito kay Marian kamakailan. Kaya sa tingin ko ay hindi dapat magkaroon ng problema sa ngayon. Habang nagsasalita siya, naglakad si Justin patungo kay Yuna. Humingi ng paumanhin, sinabi niya, "Yuna, dapat talagang bigo ka sa akin, dahil ipinagkanulo ko ang iyong tiwala." Napangiti si Yuna ng mapait. "Young Master, ito ang bagay na walang kinalaman sa matatandang tulad ko. Ako. Napanood ko si Miss na lumaki, kaya natural ako sa tabi niya. Sana lang ay hindi hayaan ni Young Master na magalit si Miss. Naiintindihan ko. Walang makakalimot sa akin na si Marian ang asawa ko." Tumango si Justin bago nagtanong, "Hindi ko pa rin alam kung bakit ngayon lang dumating si Roslyn. Hindi ba kayo kakalipat kahapon?" Ayaw ni Rebecca na ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa mga relasyon ni Justin. Minsan ang ilang mga bagay ay pinakamahusay na iwanang hindi pinansin. Kaya, napag-usapan niya kung paano siya iniligtas ni Roslyn noong umaga. Ipinanganak sa isang mayaman at makapangyarihang angkan, hindi masyadong natarante si Rebecca para sa pag-atake na dinanas niya kaninang umaga.
Mahinahon niyang ipinaliwanag ang pangyayari kay Justin mula simula hanggang wakas. Nadama ni Justin na mapalad na lumipat. Dahil nakatira si Roslyn sa tabi mismo ng kanyang bahay, nangangahulugan ito na marami sa mga elite mula sa Red Thorn Society na nagpoprotekta kay Roslyn ay maaaring magbigay ng proteksyon sa kanyang pamilya ng sabay. Ito ay maaaring mabawasan ang kanyang pag-aalala ng 1 tonelada. Oo, bakit wala si Lucille? Tanong ni Justin. Dapat ay nakabalik sina Lucille at Joyce ng madaling araw. Nakita niyang kakaiba ang kawalan ni Lucille. Sumagot si Rebecca, tumawag si Lucille sa amin kanina. Sinabi niya na malapit na ang Star of Yellow, at kailangan niyang gamitin ang kanyang oras para magsanay pa, kaya pumunta na lang siya sa kumpanya. Habang si Yellow ay nahaharap sa isang malaking hamon, ang subsidiary na kumpanya nito na Yellow Entertainment ay gumagana pa rin gaya ng dati. Naiintindihan ni Justin kung bakit pinili ni Lucille na gawin iyon. Sa halip na makaramdam ng pagkabalisa sa bahay, mas mabuti para sa kanya na suriin ang kanyang musika at kalimutan ang tungkol sa mga kaguluhan. Tumingin si Justin sa bago at maluwang na kapaligiran. Nakangiting sabi niya, ngayong lumipat na tayo dito, kailangan ko nang bisitahin ang lugar bago pumasok sa bahay. Dahil ito ay isang bungalow ng nakaraang henerasyon, ang panloob na disenyo ay may hawak na kanlurang disenyo. Sa pagtapak sa bahay, naramdaman ni Justin na pumasok siya sa isang Western museum. Ang mga mueble sa living hall ay ginawa noong huling siglo. Dahil ang material na ginamit ay talagang mataas sa kalidad, sila ay mukhang bago. Sanay na si Justin na manatili sa isang bahay na tulad nito. Marami siyang karanasang tumira sa ganoong lugar noong nasa ibang bansa siya. Gayunpaman, nang dalhin siya ni Yuna sa 2 palapag, muli siyang nalungkot. Yuna, bakit nasa ibang kwarto na naman ako kay Marian? Hindi maiwasang magtanong ni Justin. Napakabait ni Yuna. Hindi ba niya ako pwedeng i-arrange sa iisang kwarto ni Marian? Gayun din, ang pananatili sa iisang silid ay hindi nangangahulugan na kailangan kong gawin ang isang bagay. Bigyan mo man lang ako ng pagkakataon na maging maswerte balang araw. Isang hindi inaasahang boses ang umalangaw-ngaw mula sa pintuan. Naniniwala ako na mas angkop na matulog ka sa sofa sa ibaba. Napatigil si Justin sa pagsasalita. Si Marian ay makikitang pumasok mula sa pinto pagkabalik mula sa bangko. Kaya maaga. Naniniwala ako na ang problema ay nalutas na ngayon, nakangiting sabi ni Justin habang dinidiin ang reha sa 2 palapag. Natahimik si Marian. Nostalgic, tumingin siya sa nakapalibot na mga mesa, upuan, dingding, at mga guhit. Nang makita niya ang napakalaking oil painting ng larawan ng isang tao, namula at natubagan ang kanyang mga mata. Dahan daw ang naglakad patungo sa painting, bumulong siya, Lola, bumalik na ako. Nalungkot ang ilang tao nang makita si Marian sa ganitong paraan. Sa wakas, pinunasan ni Yuna ang kanyang mga mata bago lumapit kay Marian. Nakangiting sabi niya, Miss, nakabalik na kami sa wakas after so many years. Miss, akyat na tayo para tingnan ang kwarto mo. Kapareho ba itong silid tulad ng dati? Tanong ni Marian. Hindi. Ang mga mata ni Yuna ay puno ng pagmamahal nang tumingin siya kay Marian nang nakangiti. Miss, hindi ka na little miss. Medyo napakaliit na ng kwarto noon. Hindi na malalagay lahat ng gamit mo, kaya hinayaan ko na doon ang batang si Sheila. Miss, sa kwarto ka ni Madam titira noon. Sa nanay ko. Natigilan si Marian. Sa kanyang alaala, ang kanyang ina ay palaging may malabong ngiti sa kanyang mukha habang nananatiling tahimik. Wala siyang naiwan kundi ang mga panandaliang alaala ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay parang isang tamad na mukhang sunflower sa sikat ng araw, at isang malungkot na namumulaklak na halaman ng quince sa taglamig. Gayunpaman, dapat niyang aminin na ang isang malaking bahagi ng kanyang hitsura at pag-uugali ay minana mula sa babaeng may kaunting memorya sa kanya. Noong bata pa si Marian, hindi siya nang ahas na pasukin ang kanyang ina, ang silid ni Selena Campbell. Palagi niyang nararamdaman na may gap sa pagitan nila ng kanyang ina. Natatakot siyang layuan kung papasok siya sa silid. Kaya, nanatiling misteryo sa kanya ang silid. Hindi inaasahan ni Maria na mananatili siya sa silid sa sandaling bumalik siya. Tumango, hinawakan ni Marian ang kanyang handbag at naglakad papunta sa 2 palapag.
Maririnig ang langit-ngit mula sa kahoy na hagdanan. Ang handrail na gawa sa sandalwood ay naglabas ng malabong halimuyak, na naging dahilan upang makaramdam siya ng higit na pagka-relax. Umakyat siya sa itaas at nakita si Justin na nakatayo sa harapan niya. Kinuha niya ang kulay tinte na singsing ng Pluto mula sa kanyang handbag at ipinasa ito kay Justin. Bawiin mo. Dahil ito ay lubhang kapaki-pakinabang, bakit hindi ito itago sa ngayon? Nakangiting tanong ni Justin. Sigurado siyang nalaman ni Marian ang paggamit ng singsing. Umiling si Marian. Hindi ko tatanggapin ang isang bagay na hindi sa akin. Anong pinagsasabi mo? Kung ano ang sa akin ay sa iyo tulad ng sa iyo ay sa akin. Nagkibit balikat si Justin, ngunit tinanggap pa rin ang singsing. Hindi pinansin ni Marian ang nakangising mukha ni Justin. Ang dami pa niyang tanong sa isip niya, pero hindi na niya gustong ibuka ang bibig para magtanong nang makilala niya ang lalaki. Baka mas mabuting siya na mismo ang magsabi sa akin, naisip ni Marian, bago maglakad patungo sa silid ng kanyang ina. Huminga ng malalim, itinulak ni Marian ang pinto. Ang pinto na siya ay pag-urong pabalik mula sa lahat ng oras, na naglalaman ng masyadong maraming mga misteryo. Ang malaki at mabigat na pinto na pag-aari ng kanyang ina. 433. May nakalatag sa harap nila ng isang silid na humigit kumulang 50 metro kwadrado. Sa kabilang dulo ng silid ay may balkonahe para sa sino mang gustong tamasahin ang tanawin kung saan matatanaw ang bahay. May ilang itim na metal na upuan at isang mesa sa balkonahe, na may ilang nakapaso na halaman na umiindayog sa hangin. Ang mga chiffon curtain ay sumasayaw sa paligid, habang ang mainit na sikat ng araw ay sumikat sa walang bitik na sahig na gawa sa kahoy. Pumasok si Marian sa silid at iniunat ang kanyang braso para hawakan ang medyo lumang TV frame. Sa kaliwa niya ay nakahiga ang isang malaki at 2 metrong lapad na kama. Pinalitan ni Yuna ang bedsheet para sa kanya noong umagang iyon. Ang 3 puting wardrobe ay napuno lahat ng mamahaling damit ni Marian. Ang kaliwang sulok ng silid ay may daanan patungo sa silid palitan at banyo. Mayroong iba pang mga bagay na naruroon tulad ng maraming luggage bag na pag-aari ni Marian. Hindi nangahas si Yuna na hawakan ang kanyang mga gamit ng walang pahintulot, kaya iniwan niya ang mga ito doon. Isang landscape na western-style painting ang nakasabit sa dingding, sa ibabaw mismo ng kama. Pinalamutian ito ng mga dilaw na bulaklak at mga bundok, na parang naglalabas ng aura ng halimuyak. Sa katunayan, ang silid ay talagang napuno ng hindi malinaw na halimuyak. Masasabi ni Justin na ang pabango ay hindi katulad ng nakita sa dating silid ni Marian, kaya dapat itong iwan sa orihinal na may-ari. Siyempre, bagamat medyo kakaiba ang paglalarawan dito, maraming bagay na pag-aari ni Selena Campbell, ang ina ni Marian, ay nasa silid na ito. Halimbawa, ilang craftwork, ilang librong nagustuhan niya noong nabubuhay pa siya, at ilang stationery. Itinago rin ang dressing table mula sa panahong iyon. Ang salamin ay nalinas, lumilitaw na malinaw at bago. Ang frame sa bedside table ay naglalaman ng isang lumang larawan. Lumapit doon si Marian at kinuha ang frame bago umupo sa lambot at malaking kama. Hinawakan niya ang 3 tao sa larawan habang nawawala ang pag-iisip. Nilapitan siya ni Justin at tiningnan ang larawan. Nakilala niya ang 2 babae sa loob. Ang isa sa kanila ay ang matandang CEO habang ang isa ay si Selena Campbell, ang huli ay karga-karga ang isang babaeng sanggol na nakabalot sa puting kumot sa kanyang mga braso. Dapat itong si Marian sa mga nakaraang taon. Si Selena Campbell sa oras na iyon ay kamukha ni Marian ngayon, ngunit mas maamo siya kaysa kay Marian, lalo na dahil sa kanyang malabong ngiti. May binulong si Marian sa sarili. Walang makapagsasabi sa sinabi niya. Ibinaba niya ang frame bago binuksan ang drawer. Hindi pa inaayos ni Yuna ang mga gamit sa loob ng mga drawer kanina. Kahapon lang kasi sila lumipat kaya wala na siyang oras para linisin ang bawat sulok ng kwarto. Kaya, ang mga ulap ng alikabok ay ipinadala ng hilahin niya ang drawer. Inalis ni Marian ang alikabok upang mas malinaw na tingnan ang mga bagay sa loob. May makapal na album at ilang roseline petals na natural na natuyo. Ang aking biyenan ay talagang isang malungkot na babae mula sa isang mayamang pamilya. Bakit random na naglagay siya ng mga roseline petals dito? Hindi ito maaaring maging dekorasayon para sa drawer, hindi ba? Napaisip si Justin.
Natuon ang atensyon ni Marian sa album. Naalala niya ang napakaraming alaala nang makita ang larawan sa bedside table, kaya naiinip niyang inilabas ang album para tingnan. Kumunat ang noo ni Marian nang biglang napagtanto niyang nasa tabi niya si Justin. Maingat niyang inisip kung may kinunan na nakakahiyang mga larawan ng kanyang kabataan. Nang wala siyang maisip, nagpasya siyang buksan ang album. Interesado rin si Justin na makita ang mga bagay sa loob ng lumang album. Kaya naman, umupo rin siya sa kama at idinikit ang kanyang puwitan palapit kay Marian. Naramdaman ni Marian na lumalamig ang kama sa sobrang karga. Nakakunot ang noo niyang sinabi, "Be more gentle." Paano kung masira ang kama? Kaya ba? Hindi kami mataba. Ang bahagyang paggalaw ay hindi masisira ang kama na ito, sagot ni Justin. Gaano kagaspang, sabi ni Marian. Lumayo ka pa, masyadong malapit ito. Nagdudulot ka ng discomfort sa akin. Natawa si Justin bago sinabing, mababawasan ang pakiramdam kapag lumayo ka. Mas komportable ako sa ganitong paraan. Pakiramdam niya ay may ibang kahulugan ang kanilang pag-uusap. Dahil dito, humagalpak na naman siya ng tawa. Gusto ni Marian na tingnan ang album, ngunit ang katabi niya ay nagsimulang tumawa na parang baliw. Dahil sa curiosity, tinanong niya, ano ang nangyari sa iyo? Pabirong yumuko si Justin kay Marian at bumulong sa kanyang tainga, ano sa palagay mo ang maiisip ng mga tao kung narinig nila ang usapan natin ngayon? Seryosong pinag-isipan ni Marian ang tanong. Nang maisip niya ang proseso ng pag-iisip ni Justin, agad niyang naunawaan ang iminumungkahi nito. Namumula, binigyan niya ng galit na titig si Justin bago nagpasyang huwag pansinin ito at binuksan ang album na hawak niya. Nagulat ang dalawa sa unang pahina ng album. Hindi ito isang larawan ng pamilya gaya ng inaakala, ngunit ang personal na larawan ni Selena Campbell sa halip. Si Selena Campbell ay nakasuot ng puti at asul na uniforme ng paaralan, na parang isang uniforme ng isang tao habang nasa hukbong dagat. Nakatayo siya sa labas ng gate ng isang sekundaryang paaralan, na may matamis at mahinang ngiti sa kanyang mukha. Dilaw na ang larawan, ngunit malinaw na masasabi na ang paaralan ay ilang sekundaryang paaralan mula sa Central City. Ang nanay mo ay taga Central City? Tanong ni Justin. Nag-isip sandali si Marian bago umiling. I don't know. Nag-migrate na lahat sa ibang bansa ang pamilya ni nanay. Hindi naman ako masyadong nasasabihan noong bata ako, habang si lola at nanay ay hindi na nag-abala pang banggitin ito dati. Pero siya na yata. Sa kanyang pag-flip, karamihan sa mga larawan ay ang proseso ng paglaki ni Selena Campbell. Kahit na ang album ay hindi ang orihinal na naisip ng dalawa, maliwanag na interesado si Marian sa pamumuhay ng kanyang ina. Ito ay maaaring ituring na isang uri ng kalungkutan. Matapos mamatay ang kanyang ina, tanging ang kanyang anak na babae ang nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ang mga alaalang ito mula sa nakaraan. Nang mabuking ang higit sa 10 pahina, nagsimulang lumabas ang ilang larawan ng grupo. Nakita nilang pamilyar ang ibang babae sa group picture. Pagkatapos ay tumingin sila sa kanya ng mas mabuti. Hindi ba ito si Rebecca? Nagkatinginan sina Marian at Justin. Narinig na ng dalawa mula kay Rebecca ang tungkol sa pakikipagkaibigan nila ni Selena Campbell noon. Pambihira silang magkakaibigan, at ito ang kumpirmasyon na mayroon sila. Ang dalawang partikular na kaakit-akit na babae ay nag-iwan ng maraming alaala sa bawat isa sa mga larawang ito. Ito ay panahon ng kanilang unibersidad. Ang dalawa ay lumabas pa rin sa mga larawan na magkasama, at sila ay nasa hustong gulang na noong panahong iyon. Siguradong kamukha mo ang nanay mo, hindi mapigilan ni Justin na purihin. Tumingin sa kanya si Marian na hindi nasisiyahan. Anong klaseng paghahambing ang ginagawa mo? Ako ang kamukha niya. Natuwa si Marian nang sabihin niya ito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng napakagandang ina. Maaaring dahil sa pagmamalaki na ito ay nakita niya ang kanyang ina na may labis na paggalang. Noong nabubuhay pa si Selena Campbell, wala siyang lakas ng loob na lumapit sa kanya ng madalas. Awkward na ngumiti si Justin. No wonder I find the sentence rather weird, naisip niya.
Habang binabaliktad ni Marian ang album, sa wakas ay nagkaroon ng ilang pagbabago sa tema ng mga larawan na halos agad na nabigla sa kanya at ni Justin. Sa isa sa mga larawan, sina Selena Campbell at Rebecca ay nakatayo sa tabi ng isang matangkad at gwapong lalaki sa tabi ng lawa. Mukha siyang talagang mature, posibleng mas matanda sa dalawang babae. Hindi ito dapat ipagtaka. Ang pangunahing dahilan ay makilala nina Justin at Marian ang lalaki, Gilmore. Premier Minister Nigel. Bagamat mas maganda at mas malakas si Gilmore kaysa sa kanya ngayon, malinaw na masasabi ng isang tao na hindi gaanong nagbago ang kanyang hitsura. Sa sandaling iyon, napakaraming ideya ang lumitaw sa isip ni Justin. Sa unang pagkakataong magkita, itinoon ni Gilmore ang kanyang tingin kay Marian, ngunit tiyak na hindi iyon ang parehong tingin na ibinibigay ng isang lalaki sa isang babaeng interesado siya. Pagkatapos noon nang makilala ni Gilmore si Parley sa kampo ng militar, iginiit niya ang ideya na ikulong si Rebecca. Di nagtagal, nang sundan ni Justin si Marian upang bisitahin ang mga lapida ng kanyang lola at ina, napansin niya ang parehong itim na Audi sa ilalim ng bundok. Binanggit din ni Marian na ang mga redbud na bulaklak ay palaging nakikita sa libingan ng kanyang ina. Nagsimula si Justin sa isang hula, ngunit naramdaman niyang namamanhid ang kanyang ulo sa mga realisasyon. Mukhang seryoso, tinitigan niya si Marian na mukhang nabigla at nalilito. Nabigo si Marian na mapansin ang pagbabago sa emosyon ni Justin. Nagulat na lang siya na kilala ng kanyang ina si Gilmore. Asawa, huwag mo nang tingnan. Bumaba na tayo para mananghalian, nakangiting sabi ni Justin habang dinidiinan ang larawang tinitingnan ni Marian. Nabalik ang kamalayan ni Marian habang nakakunot ang noo niya. Ang alam mo lang ay kumain. Ano ang iyong pagmamadali? Tatawagan tayo ni Yuna kapag handa na ang tanghalian. Gusto kong kainin ang ulam mo, seryosong sabi ni Justin. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Tumigil ka na sa kalokohan. Si Yuna at Mom ay nasa kusina, kahit si Sheila ay nandyan para tumulong. Hindi ako makakapasok. Ilayo mo ang kamay mo, hindi pa ako tapos tumingin dito. Damn it. Baka may mangyari talaga kung titingnan mo pa. Napaisip si Justin. Gayunpaman, hindi niya basta-basta mapupunit ang larawan o mawala ng malay si Marian. Batay sa kanyang katalinuhan, tiyak na matutuklasan niya ang isang bagay na hindi normal, at imbestigahan ang mga bagay na sinusubukan nitong itago. Dahil sa pakiramdam na walang magawa, binawi ni Justin ang kanyang kamay, at umaasa na walang susunod na lilito na nakakagulat. Gayunpaman, ang mga kapos-palad na bagay ay palaging mangyayari sa pinakamasamang sandali. Binuksan lang ni Marian ang isang pahina, bago lumitaw ang isang larawan na magdulot kay Justin ng pagnanais na basagin ang kama. Ito ay isang medyo malaking larawan. Sa pagkakataong ito, hindi nagpakita si Rebecca. Si Selena Campbell at Gilmore lang ang nasa loob. Ang mas nakakagulat, si Selena Campbell ay bahagyang nakasandal sa dibdib ni Gilmore, habang si Gilmore ay halatang kinikilig sa mga mata nito. Ang larawang ito ay dapat na kinuha sa isang photo studio. Sa panahong iyon, maliban sa mga mag-asawa, sino pa ba ang kukuha ng ganoong larawan sa isang studio? Sa blankong bahagi ng larawan, makikita ang isang magandang nakasulat na tala sa pamamagitan ng panulat. Ako ay nakatira sa itaas ng agos at ikaw sa ibaba ng agos ng Yangtze Blue. Araw-araw kitang iniisip, ngunit wala ka sa aking paningin. Although as one kami umiinom. Ang linaw ng tubig ng River Blue. Kailan ba hindi nadadaloy ang tubig? Kailan ba hindi nalalago ang aking kalungkutan? Sana ang puso mo ay maging katulad ng puso ko. Kung gayon hindi walang kabuluhan para sa iyo ako ay nanibugho. Ito ay isang tula mga kamaster. Nang matapos na sabihin ni Marian ang mga linyang ito ng tula ay namutla ang orihinal niyang pinkish na pisngi. Medyo nanginginig ang labi niya habang hawak ang album gamit ang dalawang kamay. Bahagyang nakayuko ang kanyang mga daliri habang nanigas ang buong katawan. Napakatahimik ng silid na ang pagtawag dito na pin drop silence ay isang napakalaking understatement. Naririnig ni Justin ang tibok ng puso ni Marian. Alam niya kung gaano siya nag-aalangan, nagtataka, at nabalisa. Babe Marian, ano ang ibig sabihin ng tulang ito?
Sinubukan ni Justin na gambolain ang kanyang atensyon para makapagpahinga siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi pa rin nasagot ni Marian si Justin, ngunit sa halip ay bumalik sa susunod na pahina. Sa pagkakataong ito, may ilang maliliit na larawan, na ang lahat ay nagpapakita kina Selena Campbell at Gilmore na masayang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang ilan sa kanila ay kinuha pa ng kanilang sarili. Malinaw na hindi sila estranghero sa pagmamahal. Sa wakas, nagkaroon ng ibang larawan. Ito ay isang hindi kumpleto. Napunit sa kalahati ang larawan, naiwan si Selena Campbell na mag-isa sa larawan. She was wearing a white floral skirt which matched her aura, while her smile was just like a blooming flower. May isang tao sa tabi niya, ngunit napunit. Ang larawang ito ay pinalamanan sa gitna ng album, at hindi maayos na naklip, na nagbigay daan kay Marian na mapansin ang magulo na sulat kamay na tula na nakasulat sa likod. Kahit na mayroon akong 1,000 pagmamahal na dapat ipagtapat, kanino ko sasabihin sa kanila? Tip ni Master, ang tulang ito ay pinutol sa kalahati. Yung kalahati naman siguro ay nasa parteng napunit. Orihinal, sa taon ng paghihiwalay, kahit ang magagandang sandali at magagandang eksena ay walang halaga sa akin. Bagamat mayroon akong 1,000 pagmamahal na dapat ipagtapat, kanino ko sila sasabihin? 434. Binulong ni Marian ang tula na para bang kinakausap niya ang sarili bago isara ang album ng mahinahon. Gayunpaman, ang kanyang mahigpit na selyadong mga labi at kakilakilabot na ekspresyon ay pinatunayan kung hindi. Napagtanto ni Justin ang kanyang reaksyon, at nakakuha ng hindi sinasadya, bahagyang pagkibot. Si Marian talaga ay hindi ang pinakamahusay na tao sa mga tuntunin ng pakikitungo sa mga emosyon, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay napakawalang alam na hindi niya mapapansin ang mga halatang palatandaan. Sa kabaligtaran, sa pagkakaroon ng mataas na posisyon sa loob ng maraming taon, nagawa niyang maunawaan kahit na hindi malinaw na mga palatandaan at magsagawa ng pagsusuri sa maraming bagay. Kaya, nang makita niya ang mga larawang ito at basahin ang mga linya ng tula, ang kanyang imahinasyon ay nagdala sa kanya ng higit pa kaysa sa maaaring sabihin sa kanya. Gayunpaman, kung minsan ay pinipili ng mga tao na huwag pansinin ang ilang mga bagay, o linlanggan ang kanilang mga sarili mula sa paniniwala sa kanila. Ibinalik ni Marian ang album sa drawer. Nanatili siyang tahimik saglit, bago ibinaling ang kanyang ulo para titigan si Justin gamit ang malamig niyang mga mata. Are you aware? Aware of something that I am not? Alam ni Justin na tatanungin siya ni Marian ang tanong na ito, dahil sinubukan niyang pigilan si Marian sa pag-flip ng album. Ano ang malalaman ko? Ni hindi ko naiintindihan ang mga tula. Napaka-weird at random ng tanong mo, nakangiting sabi ni Justin. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, napabuntong hininga siya, kahit na may alam ako, hindi ko ito maipahahayag sa iyo, hanggang sa ito ay tuluyang nahukay. Walang magandang mangyayari kung malantad ang ilang bagay. Hindi alintana kung ang isa ay kailangang magsinungaling o hindi, sila ay pinakamahusay na iwanang hindi binanggit magpakailanman. Lumilitaw ang mga ripple sa mga mata ni Marian, ngunit wala siyang planong magtanong pa. Hindi siya isang taong manguusig sa ibang tao buong araw. Hindi handang aminin ni Justin ang katotohanan, kaya hindi niya ito pipilitin na gawin ang iba. Tinanong ni Rebecca ang dalawa na bumaba para sa tanghalian mula sa ibaba. Sa paglipat sa bahay na ito, maraming misyon, ni Yuna ang kinuha niya. Bumaba na tayo. Tumayo muna si Marian bago lumabas ng kwarto. Tinitigan ni Justin ang larawan sa bedside table habang bumaantong hininga, bago sumunod sa kanya pababa. Ang tanghalian ay masagana gaya ng dati. Si Marian ay kumilos gaya ng dati habang siya ay tahimik na kumakain, habang ang iba ay masayang nag-uusap palayo. Siya ay ngumunguya ng kanyang pagkain ng dahan-dahan at mahinahon, at ang kanyang galit ay hindi ipinakita kahit kaunti. Marian, may nangyari ba nitong mga araw na ito? May problema ka ba? Tanong ni Rebecca. Sa totoo lang, napansin niya na may itinatago sa kanila sina Justin at Marian. Bagamat iniligtas siya ni Roslyn kaninang umaga, habang naipasa na sa pulisya ang salarin, hindi inisip ni Rebecca na isa lamang siyang ordinaryong tulisan.
Hindi rin posible na ang taong iyon ay partikular na nagpunta para kay Rebecca, dahil walang sapat na lakas ng loob na pukawin ang angkan ng Yang, habang ang mga hindi gagawa ng ganoong paraan para gawin ito. Bilang resulta, posibleng si Marian o Justin ay nahaharap sa mga kaaway na naglalayong dukutin siya bilang kanilang bihag. Malinaw na alam ni Rebecca na sinubukan siya ng postman na mawala ng malay. Parehong tumigil sa pagkain sina Yuna at Sheila. Matagal na silang nag-uusap sa kusina dahil nag-aalala sila kina Marian at Justin sa labas. Hindi nagulat si Marian sa tanong. Ang kumpanya ay nahaharap sa ilang mga paghihirap, ngunit ang mga ito ay nalutas sa ngayon. Ang mga problema ay matatapos sa loob ng ilang araw. Nag-hire ako ng isang kumpanya ng seguridad, huwag mag-alala tungkol sa akin inay. Buntong hininga, ito na naman ang kumpanya. Nakaramdam ng kirot sa puso si Yuna habang nakatingin kay Marian. Miss, ito ay tiyak na mahirap para sa iyo. Kapag ang old madam ay pumanaw at ang kumpanya ay ipinasa sa iyong mga kamay, hindi pa kita nakitang namuhay ng maluwag. Ang mga problema ay sumusulpot dito at doon. Ngayon na ang kumpanya ay sa wakas ay matatag at matatag na, napakaraming manggugulo ang lumitaw upang gumawa ng gulo. Napakahirap mamuhay ng maayos. Kahit sino ay mabuti o masama, tiyak na may sasalungat sa kanila. Mangyaring mag-ingat kahit anong gawin mo. Sabi ni Rebecca habang nakaramdam siya ng simpatiya. Ikaw ay isang batang babae na kakalampas lang ng 20 marka niya hindi pa gaanong katagal. Dapat ay hindi ka maganda sa pakiramdam na nakaupo sa ganoong posisyon. Si Marian ay may komplikadong ekspresyon. Pilit nang umiti, sinabi niya, ayos lang, nasanay na ako. Paano ka masasanay sa isang bagay na ganito? Wala itong pinagkaiba sa isang pagdurusa, sabi ni Sheila habang nakapout, bagamat kanina pa niya tinitingala si Marian. Sister Marian, sa tingin ko mas mabuti na ipasa mo ang kumpanya kay Brother Justin. Mag-asawa naman kayo. Hindi ba dapat ang isang lalaki ang humarap sa mga bagay na ganito? Lagi kang gumigising ng maaga at late na natutulog, mas pagod ka kaysa sa akin sa paghahanda para sa mga entrance exam sa kolehiyo. Ang posisyon ng CEO na ito ay mukhang hindi lahat ng halaga ng titulo. Munting bata, ano ang alam mo? Tinitigan ni Justin si Sheila habang nakikinig ito sa kanyang mungkahi. Habang kumakain ng pagkain na nasa bibig niya, malakas niyang sinabi, ang posisyon ng CEO ng isang multinational na kumpanya ay hindi maaaring ipasa anumang oras. Sinusubukan mo bang isara si Yelo o magdulot ng kasawian sa akin? Napakabait ni Brother Justin. Nagpout si Sheila bago sinabing, hindi mo man lang alam kung paano aliwin ang isang tao. Isa pa, hindi ako maliit na bata. Masakit sa akin ang mungkahi mo. Nakaramdam ako ng pananakit sa aking tiyan, atay, at gilagid pagkatapos kong marinig ito, sabi ni Justin. Gayunpaman, napansin niya na binibigyan siya ni Maria ng matalim na buto, malamig na tingin. Kaya naman, ngumiti siya ng awkward bago nagpatuloy sa pagkain. Walang ekspresyon, sinabi ni Marian, huwag kang mag-alala. Kahit na gusto mong maging CEO, sisiguraduhin kung hindi mo gagawin. Kaya't iligtas mo ang iyong sarili sa sakit. Sa pagkakataong ito, kahit si Rebecca ay hindi nag-abala na pumasok at tulungan si Justin. Tulala siya para isipin na ipapasa sa kanya ni Marian ang posisyon ng CEO. Ni hindi niya alam kung paano magsasabi ng magandang bagay para pasayahin ang asawa. Hindi nasisiyahan, sinabi ni Rebecca, si Marian ay nagtatrabaho ng husto araw-araw, habang ikaw ay halos palaging libre. Mayroon bang anumang punto ng pakikipagtalo kay Sheila? Nalungkot si Justin. Nabanggit nga ni Marian ang tungkol sa pagpapasa sa akin ng kumpanya, naisip niya. Dahil dito, nagkaroon siya ng di sinasadyang takot sa ideya. Pagkatapos kumain ng ilang sandali, binalak ni Justin na punuin muli ng kanin ang kanyang mangkok, ngunit tumunog ang makalumang kampana ng bahay. May tao dito. Mukhang kinakabahan si Yuna. Maaari ba itong isa pang masamang tao na nakatago? Yuna, walang sino man ang gagamit ng parehong trick ng 2 beses gaano man sila katanga, nakangiting sabi ni Justin. Gayunpaman, mag-ingat, sabi ni Rebecca habang nakatingin kay Justin.
Naunawaan ni Justin ang ibig sabihin ni Rebecca. Ang lahat ng iba pang tao sa bahay ay mga babae, kaya ito ay pinakaangkop para sa kanya upang pumunta upang tingnan. Bukod dito, alam din ni Rebecca na mayroon siyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Ibinaba ni Justin ang kanyang mangkok at chopstick bago lumabas ng bahay. Ang isang itim, sobrang haba na Cadillac ay tahimik na nakaparada sa may pasukan, na umaakit ng maraming atensyon mula sa mga dumadaan, habang ang mga taong dumating ay hindi mga estranghero, ngunit ang kanyang malapit na kamag-anak. Nakasuot ng medyo formal na damit, si Henderson at ang kanyang asawang si Jenna ay nakatayo sa labas ng bakal na pinto, nakangiting naghihintay na buksan ito ni Justin. Mula nang mangyari ang insidente sa tirahan ng mga Collins, hindi na muling nakilala ni Justin si Jenna. Ngayong lumipat ang kanilang hipag na si Rebecca sa Stonegate, tiyak na dapat siyang dalawin ng dalawa ng mas madalas. Gayunpaman, sila ay talagang maingat na mga tao. Alam nila na ang madalas na pagbisita kay Rebecca ay hindi naiiba sa paglabag sa kalooban ni Parley. Kaya, hindi pa sila nakarating dito. Narinig ni Justin mula kay Rebecca na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa telepono, ngunit hindi nila inaasahan na darating sila ngayon. Kung tutuusin sa ekspresyon mo, mukhang hindi ka pa handang salubungin ang iyong tiyahin at tiyuhin. Nakangiting tanong ni Henderson. Si Justin ay hindi nasisiyahan tungkol dito. Malamang na hindi niya inaasahan na darating tayo, reklamo ni Jenna. Binuksan ni Justin ang pinto at gumawa ng gesture para salubungin sila sa loob habang sinabi niya, ang bahay na ito ay kay Marian. Tinulungan kami ng mga senior na lumipat dito. Sa totoo lang, dahil nakatira ako sa isang female dorm, walang pinagkaiba ang sasabihin ko. Habang nag-uusap sila, mabilis na lumabas si Rebecca na nakaalam sa pagdating nina Henderson at Jenna para salubungin sila. Nakangiting sabi niya, Rebecca, Jenna, bakit libre kayong bumisita sa ganitong oras? Bahagyang niyakap ni Jenna si Rebecca. Halatang close talaga ang dalawa. Nakangiting mapait, sinabi niya, sister-in-law, hindi mo ba ito tinatanong? Si Yellow ay nahaharap sa napakalaking hamon. Hindi namin nais na umupo ng walang ginagawa dahil ang kumpanya ng aming pamangkin ay nahulog sa pagkasira. Nandito kami upang pag-usapan ang isang bagay kay Marian. Namutla sina Rebecca at Yuna pagkatapos makinig sa kanya, bago tumingin sa walang ekspresyon na si Marian ng kakaiba. Narinig nila na si Marian ay nahaharap sa isang issue, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay napakaseryoso na si Yellow ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa wakas ay napagtanto nina Henderson at Jenna na hindi alam ni Rebecca ang tungkol dito pagkatapos tingnan ang kanyang reaksyon. Kaya, tumingin sila kay Marian nang may paghingi ng tawad. Umiling si Marian para ipahiwatig na ayos lang. Pumasok na tayo sa loob at maupo tayo. Nag-lunch pa tayo ngayon. Kumain na ba kayong dalawa? Nagkatinginan ang dalawa na parang naguguluhan. Ngayong kumalat na sa buong mundo ang nakakagulat na balita ni Yellow, hindi nila naintindihan kung bakit tahimik pa rin si Marian na nanananghalian sa bahay, bilang CEO ng kumpanyang ito. May tiwala ba siya, tinanggap na niya ang kanyang kapalaran? Pagkatapos nilang maupo sa redwood boxcan sofa, gumawa si Yuna ng tsaa sa kusina at inihain ang bawat isa sa kanila, na medyo tense pa rin ang kapaligiran. Tiningnan ni Henderson ang porcelain teacup na hawak niya bago tumingin kay Marian. Pwede ba kitang tawaging Marian? Tanong niya. Bahagyang tumango si Marian sa kanyang ulo. Alam ni Henderson ang kilalang malamig na personalidad ni Marian, kaya hindi niya pinansin ang hindi magandang tugon. Sinabi niya, Marian, alam mo ba kung sino ang nagpabigo kay Yellow na makakuha ng pautang mula sa mga bangko? Hindi ko pa alam, matapat na sagot ni Marian. Tiningnan ni Jenna ang matikas at kaakit-akit na mukha ni Marian. Nag-aalala, sinabi niya, ang batang ito ay kalmado pa rin sa sandaling ito. Bakit ang taong nasasangkot ay hindi gaanong kinakabahan kaysa sa mga taong hindi? Natahimik si Marian habang umiinom ng red tea. Naaalala mo pa ba si Billy Zeng na namatay sa harap ng iyong bahay? Tanong ni Henderson bago tumingin kay Justin. Ginagawa ko. Parang may napansin siya habang may kumikislap na liwanag sa mga mata niya.
Si Justin na nakaupo sa isa pang sofa ay nagtanong, naakit ba dito ang matandang aso pagkatapos patayin ang tuta? Sinabi ni Jenna, si Magnus Zeng ang dating clan master ng Zeng clan kung tutuusin, at ang pinuno ng State Council ng bansa. Bakit siya biglang naging old something? It sounds so terrible. Si Rebecca na nakikinig sa usapan ay nabigla. Ano? Si Magnus Zeng ba talaga ang tinutukoy mo mula sa angkan ng Zeng? Ang apo niya ay, tama, sister-in-law. Pinatay siya ng iyong sanggol na anak na si Justin sa harap ng pintuan ng kanyang bahay, sabi ni Henderson na may walang magawang ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Rebecca sa pagkabigla nang lumitaw ang pagmumuni-muni sa kanyang mga mata. Si Justin ay hindi nag-abala tungkol dito, at walang pakialam kung paano nalaman ni Henderson ang tungkol dito. Ang Yuan clan ay ang number 1 clan sa Stonegate kung tutuusin, tiyak na mayroon silang abnormal na impluensya at kapangyarihan. Iniisip lang niya kung dapat ba niyang alagaan ang ugat ng problema. Kaya, nagtanong siya, nasaan siya? Nasaan si Magnus Zeng ngayon? 435. Nakaramdam ng kakaiba si Henderson sa tanong ni Justin. Bakit kailangan mong malaman? Dahil alam ko ang ugat ng lahat ng problemang ito, hindi ba matatapos ang lahat kapag nakipag-usap ako sa kanya? Sabi ni Justin. Nakakunot ang noo, sinabi ni Jenna, Justin, mangyaring huwag kang kumilos ng walang ingat. Kahit na magaling ka talaga sa pakikipaglaban, dapat mong malaman na si Magnus Zeng ay sumuko sa kanyang posisyon bilang clan master ng Zeng clan para lang maghiganti sa inyo sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay at hindi sa kamay ng iba. Ibig sabihin, handa siyang ipaglaban ang lahat. Sa bawat taon na siya ay naglingkod sa gobyerno, siya ay natural na naglingkod sa gobyerno. Mga armadong bodyguard sa paligid. Paano mo siya matatalo sa ganitong paraan? Sa puso ni Jenna, kahit alam niyang nagsasanay si Justin ng hindi pangkaraniwang martial arts, hindi niya akalain na sinuman sa mundong ito ang makakaharap ng mga bala. Oo, Justin, alam ni nanay na asar ka. Naiinis din ako. Napabuntong hininga si Rebecca, hindi ko akalain na ang isang matandang senior na tulad ni Magnus ay biglang pupunta sa Stonegate para maghiganti sa dalawang juniors na katulad mo. Nabasa ko na ang tungkol kay Billy Zeng sa dyaryo noon. Hindi ba siya nagpakamatay pagkatapos na matalo ang Changlin Media sa Yellow International? Kahit na pinatay mo talaga siya mismo ang niligawan si Magnus. Sister-in-law, tawag ni Jenna habang nakatingin kay Rebecca na may masalimuot na tingin. Ito ay ang pagmamahal ng isang pamilya. Si Billy Zeng ay namatay bago si Magnus, habang siya ang kanyang pinakaiginagalang na apo. Natural lang na pinili niyang talikuran ang kanyang reputasyon. Sister-in-law, pag-isipan mo ito. Kung may pumatay sa isa sa iyong mga anak, maaalala mo pa rin ba ang iyong katanyagan? Bahagyang nanginig ang katawan ni Rebecca bago sumulyap kay Justin. She then lowered her head with her brows furrowed. Halatang sumang-ayon siya sa sinabi ni Jenna. Sa mundong ito, ang mga relasyon sa dugo ang pinakamalakas, at ang pinaka-nakakatakot din. Napuno ng pagmumuni-muni ang mga mata ni Justin. Nilinggan niya si Marian, at napagtantong tahimik din itong nakatingin sa kanya. Nagsalubong ang mga tingin ng dalawa. Nakangiting nagtanong si Justin, mahal, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Napahanga siya na hindi siya nagkulang sa pagngiti sa kanyang mukha anuman ang sitwasyon. Makikinig ka ba sa akin kung sinabi ko sa iyo na ayaw kong pumatay ka? Sinong nagsabing papatayin kita? Sabi ni Justin na may inosenteng mukha. Kung gayon ano ang gusto mong gawin? Nag-aalinlangan na tanong ni Marian. Si Henderson, Jenna, at Rebecca ay lahat ay curious na naghihintay sa sagot ni Justin. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Kakausapin ko lang siya, tanungin ko siya kung payag ba siyang itigil ang plano niya, at pumatay lang kung hindi. Kahit ako ay hindi rin nag-e-enjoy sa paggawa ng mga bagay na nakakasira sa mood ko. Ito ay kapareho ng isang pagpatay, dahil tiyak na hindi siya susuko pagkatapos pumunta sa ganito. Hindi siya magsisimula kung hindi man. Binigyan siya ni Maria ng galit na titig.
Ito ay tinatawag na isang negosasyon, hindi pagpatay. Ginagawa mo itong napakasakit. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Justin, hindi ka makakapunta. Hindi ka makakabalik kung babalik ka. Pagkatapos sabihin mo sa akin kung ano ang dapat nating gawin, sabi ni Justin kina Henderson. Jenna. Para sa kanya, ang pinakasimpleng paraan upang malutas ang isang problema ay ang pumatay, ngunit hindi nito maaalis ang ugat sa ganitong paraan. Bagamat sinabi ni Magnus na umalis siya sa Zeng clan para hindi maapektuhan ang kanyang clan members. Gayunpaman, tanging ang langit lamang ang nakakaalam kung ang kanyang mga tapat na miyembro ng angkan ay naglilingkod pa rin sa kanya o hindi. Si Justin ay hindi natatakot na patayin siya, ngunit ang mga kahihinat na kailangan niyang harapin sa hinaharap ay magiging pinaka-nakakainis para sa kanya. Sabi ni Henderson, pumunta ako ngayon para makipag-usap sa inyo. Magbibigay kami ng pondo kay Yellow at hihiram kami ng mga pautang sa ngalan ng Yuan clan. Magagawa ang lahat sa loob ng isang araw, o higit pa sa 2. Sa sapat na pananalapi, naniniwala ako na kayo at ang Athena team sa pangunguna ninyo ay magagawang talunin ang mga internasyonal na asosasyon. Ang Yellow sa kanyang mukha ay nakakagulat na na-defrost. Napangiti siya ng mahina at sinabing, salamat. Hindi ko akalain na may taong kusang loob na hahawakan tayo. Napakalaki ng pananalapi na kailangan ni Yellow. Kahit na nakapagbigay ng tulong ang Yuan clan, maaapektuhan ang kanilang mga business chain kung gagawin nila ito. Maraming mga operasyon sa negosyo ang nangangailangan ng makabuluhang daloy ng pera. Gayunpaman, dumating pa rin si Henderson kasama ang kanyang asawa. Ito ay sapat na upang patunayan ang kanilang katapatan. Siyempre, kami ay isang pamilya kung tutuusin, nakangiting sabi ni Jenna. Sa totoo lang. Hindi kami nagkukulang ng pondo, sabi ni Marian habang sinusulyapan niya si Justin. Natigilan sina Henderson at Jenna. Hindi kulang sa pondo. Pagkatapos ay napansin nila si Marian na sumilip kay Justin, at nakagawa sila ng ilang mga pagpapalagay. Kung ganoon ang kaso, sa palagay ko nag-overreach kami. Bagamat namangha si Henderson sa kakayahan ni Justin na magbigay ng napakaraming pera, nakangiti pa rin siyang tumagot, kung gayon, sa palagay ko ay hindi na nagkakaproblema si Yellow. Gayunpaman, kung mabaygo si Magnus Zeng sa pagkakataong ito, maaari siyang mag-atake sa pangalawang pagkakataon. Malaki pa rin ang kanyang impluwensya. Mag-iipon pa rin siya ng mga puwersa para sa isang pag-atake tulad ng oras na ito. Hindi ako natatakot sa kanya, malamig na sabi ni Marian. Bigla niyang sinabi, dapat naka-back up ang Zeng clan. Marami silang pananalapi mula sa ibang bansa. Siguradong may ibang nagtatangkang saktan ako. Si Gustavo, sagot ni Henderson. Pero ito lang ang alam natin. May mga bagay pa rin na kahit tayo ay mahihirapang alamin. Nagulat si Marian. Akala ko nasa kulungan pa siya. Si Gustavo ay isang mayamang negosyante mula sa Singapore. Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang patakaran sa seguridad. Sa tulong ni Magnus, hindi talaga siya naging mahirap na makalabas, nakangiting sabi ni Henderson. Sa kasamaang palad, mukhang matatalo sila sa pagkakataong ito. Hinimas ni Justin ang kanyang baba. Nag-isip siya sandali bago sinabing, kung ganoon nga, sabihin mo rin sa akin ang lokasyon ni Gustavo. Gusto mo ba talagang pumunta? Naiinip na tanong ni Henderson. Tumango si Justin. I'm not a brainless man. You need not worry to tell me his coordinates. Siyempre, kung wala kang planong sabihin sa akin, I can find out myself. Mapait na ngumiti sina Henderson at Jenna habang nakatingin sila sa isa't isa, habang si Marian at Rebecca ay nanatiling tahimik habang mukhang solemn na. Alam nila na walang sino man sa bahay na ito ang makakapigil kay Justin na gumawa ng anuman, kapag nakapagdesisyon na siya. Matapos makuha ang mga coordinate, tamad na tumayo si Justin habang binabalak niyang umalis ng bahay. Nag-alinlangan sandali si Marian bago nagtanong, kailan ka babalik? Lumingon si Justin nang may ngiti. Napakabilis. Hihintayin ka namin sa bahay para sa hapunan, malumanay na sabi ni Marian. Pinuno ni Joy ang mga mata ni Justin habang nagmamadali siyang tumalikod para umalis.
Pagkaalis ni Justin, sinabi ni Marian, kung pareho kayong libre mamaya, maaari kang manatili para sa hapunan. Tumingin si Rebecca kay Marian habang nakaramdam siya ng kasiyahan. Kahit na ang kanyang manugang ay palaging malamig, ang kanyang puso ay medyo mainit habang siya ay lubos na nag-iisip. Sa kasamaang palad, tila hindi niya mabago ang kanyang gawi sa pagsasalita. Halos palagi kaming may mga bagay na dapat gawin, ngunit dahil inanyayahan kami ng aking pamangkin na manatili, hindi namin maaaring tanggihan ang iyong alok sa unang pagkakataon namin dito, hindi ba? Maaari din naming pag-usapan ang tungkol kay Justin sa iyo. Iniisip pa rin namin kung paano kayo nagpakasal, naganap na magkaibang mga tao mula sa magkaibang mundo. Agad na namula si Marian pagkatapos makinig sa kanya. Ikakasal. Ang lahat ng ito ay dahil sa hindi maibabalik na gabi, ngunit hindi ko ito maikukwento na lamang sa kanila, naisip niya habang nakaramdam siya ng sakit ng ulo. Tingnan mo, nahihiya na ang aking manugang. Hipag, huwag na nating kulitin ang batang ito. Paano kung sundan niya si Justin sa labas mamaya para lang hindi tayo makita? Masayang sabi ni Rebecca. Sa pagkakataong ito, mas naging maayos ang kapaligiran, ngunit namula ang mga pisngi ni Marian, habang ang kanyang panga ay nakababa ng husto na halos dumampi sa kanyang dibdib. Sa kanluran ng Stonegate, mayroong isang lugar na may mga bagong gawang bilya, habang karamihan sa mga ito ay walang laman. Marami sa mga bahay ang binili bilang puhunan, kaya ilang janitor lang ang makikita paminsan-minsan. Isang puting BMW ang dahan-daang nagmaneho papunta sa isang boulevard. Dumating si Justin sa lugar na ito kasunod ng kanyang sistema ng nabigasyon ayon sa locus yung ibinigay ni Henderson. Medyo madilim ang pakiramdam niya nang magmaneho siya rito. Bakit dito bumili ng villa itong si Magnus? Iniisip ba niyang manirahan sa Stonegate pagkatapos ng lahat ng ito? Nag-iisip pa nga si Justin kung ang impormasyong ibinigay ni Henderson ay tumpak o hindi, ngunit ang maingat na si Henderson ay hindi isa na gumawa ng mga pangunahing pagkakamali. Dapat ay mayroon siyang sumusubaybay sa sitwasyon para sa kanya, kung hindi, hindi siya maglalakas loob na ibigay ang partikular na address. Ang bungalow ay may numero ng bahay na 288 sa lugar na ito. Nang pumarode si Justin sa labas ng bahay, napansin niyang malapit ang lugar na ito sa isang ilog na gawa ng tao. 10 bodyguard na nakasuot ng itim ang nagpapatrolya sa villa, na nakikitang kapansin-pansin sa tahimik na lugar na ito. Bumaba si Justin sa kotse at naglakad patungo sa villa. Hindi siya napigilan ng sino man sa mga gwardya, na para bang inaasahan na nila ang kanyang pagdating. Sa kabaligtaran, binuksan ng isa sa mga gwardya ang pinto at gumawang senadorias na anyayahan siya sa loob. Isang ngiti ang naaninag sa mga sulok ng labi ni Justin. Mukhang minarkahan ni Magnus ang kanyang diskarte. I wonder ang dami niyang alam tungkol sa akin. Paano siya naging confident? Naisip niya. Noon, nakipag-social si Billy Zeng kay Simon Cole upang umarkila ng mga internasyonal na mersenaryo para habulin si Justin, ngunit sa halip ay pinatay nila ang kanilang mga sarili. Dapat alam ni Magnus ang tungkol dito. Kaya naman, hindi maiwasan ni Justin na ma-curious kapag ganito siya kamahalan. Pumasok siya sa bahay na pinalamutian ng itim at kayumangging sahig. Gawa sa mga kristal ang chandelier dahilan para magmukhang elegante at payapa ang kapaligiran. Mayroong 50 pulgadang LED na telebisyon na kasalukuyang naglalaro ng balitang pampulitika. May nakaupong matandang lalaki na may kulay abong buhok sa harapan. Malumanay niyang itinaas ang baso ng Lafite bago humigop ng kaunti. Napalingon si Magnus Zeng sa likuran nang marinig niyang bumukas ang pinto. Sinuri niya si Justin na para bang may tinitingnan siyang interesante. Sa wakas, nagpakawala siya ng isang nakaka-relax na ngiti, na mukhang isang mabait, ordinaryong matanda. Nag-aalaga ng inumin. Itinaas ni Magnus ang kanyang kristal na baso na naglalaman ng pulang likido. Dahan-daang naglakad si Justin patungo sa sofa bago umupo. Kinuha niya ang bote ng Lafite na kakabukas lang at nilagok ang alak. Bamantong hininga si Justin sa kasiyahan. Nilunok niya ang red wine na nagkakahalag ng 10,000 yuan na parang 50 sentimos na inuming soda. Binata, paano mo maa-appreciate ang lasa ng alak sa ganitong paraan?
Sabi ni Magnus, hindi nasisiyahan. Ngumisi si Justin, ipinakita ang kanyang mga ngipin na nabahira ng red wine. Nakangiting sumagot siya, ang alak na ito ay may lason pa rin. Walang sino mang baliw na umiinom nito maliban sa akin, hindi ba? 436. Hindi kinumpirma o itinanggi ni Magnus ang pahayag na iyon. Ang kanyang pananahimik ay masasabing acceptance. Ibinaba ni Magnus ang kanyang wine glass bago itinaas ang remote control ng TV at pinindot ang mute button. Pagkatapos ay sinabi niya kay Justin, kaya bakit mo ito ininom kahit na malaman mo na ito ay lason? Ito ang parehong dahilan ng pagpunta ko rito noong akala mo ay wala na ako. Paano mo nalaman iyon? Sa palagay ko ay hindi ka dapat pumunta dito, ngunit ang aking mga pintuan ay bukas na maluwag para salubungin ka sa loob, sabi ni Magnus nang hindi siya sumang-ayon. Inilipat ni Justin ang kanyang puwitan sa mas komportableng posisyon sa sofa. Kung sa tingin mo ay darating ako, dapat ay naghanda ka ng higit sa 10 baril para ilabas ako, at binubugbog ako ng mga bala sa sandaling lumabas ako sa aking sasakyan. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang bigyan ang iyong patay, hanggal na apo, tama ba ako? Pumikit si Magnus, ngunit tila hindi nagalit matapos insultuhan ni Justin si Billy Zeng. Medyo tanga talaga si Billy. Ngunit kailangan mong paalalahanan na ang mga kabataang lalaki ay gumagawa ng mga kalokohan. Malas lang niya sa pagkakataong ito dahil hindi ako naging mabilis roon para panasan ang kanyang puwet para sa kanya. Haha, tumawa si Justin. Ang aking asawa ay palaging nagrereklamo tungkol sa kung gaano ako bastos magsalita. Nabalitaan ko na ikaw ay isang makapangyarihang politiko. Bakit ka ba nagsasalita ng ganito kabastos din? Hindi ba lahat ng politiko ay kumikilos ng iba sa ilalim ng lupa? Tanong ni Magnus na kontento. Bahagyang ngumiti si Justin habang nakatingin sa paligid. Anong hinahanap mo? Someone, matapat na sabi ni Justin. Hinahanap niya si Gustavo. Ang taong iyon ang tumulong kay Magnus na makaipon ng napakalaking halaga ng pananalapi. Dahil nakarating na si Justin dito, inaasahan niyang papatayin niya ang 2 ibon gamit ang isang bato. Gayunpaman, nagulat si Justin nang maramdaman ang presensya ng walang ibang tao sa silid na ito maliban kay Magnus, habang sinabi ni Henderson na narito rin si Gustavo. Hinahanap mo si Gustavo, hindi ba? Umalis siya bago ka dumating, buong katapatan na sagot ni Magnus. Mukhang may iniisip si Justin. Nakakunot ang noo niyang sinabi, napakasimple ng bitag na itinakda mo. Halatang para sa akin ang laso na alak, at pinagbuksan mo ako ng pinto para makapasok sa lugar na pinagtataguan mo. Ibig sabihin ay kusang loob mong ipaalam kay Henderson ang iyong lokasyon, di ba? Nakita ni Justin na kakaiba ito mula pa noong una. Kung talagang napaka-impluwensya ni Magnus kaya kailangan makinig ang lahat ng bangko sa Stonegate sa kanyang utos, paano madaling malalaman ni na Henderson at Jenna ang kanyang lokasyon? Sinasabing kahit ang isang makapangyarihang dragon ay hindi kayang durugan ang isang ahas sa kanyang pinagmumulan. Ngunit sa kasong ito, bakit hindi nagtago ang ahas sa kanyang pinagmumultuhan nang hindi sinusubukan ng dragon na durugan ito? Unti-unting nagiging halata na si Magnus Zeng ay isang distraction lamang para kay Justin. Tama ka. Tumango si Magnus. Alam kong hindi ka ordinaryong tao, kaya hindi ko akalain na matatalo kita sa simula pa lang. Siyempre, matutuwa pa rin akong makita kang bumagsak kung maaari. Gayunpaman, hindi ito masyadong malamang na mangyari ayon sa sitwasyon. Kaya ang paggawa ng move sa mga tao sa paligid mo ay marahil ang mas matalinong pagpipilian. Ang mga mata ni Justin ay naging malamig habang ang kanyang ngiti ay nawala. Alam mo bang mas kasuklam-suklam ako kapag sinubukan ng mga tao na saktan ang pamilya ko sa halip na dumiretso sa akin. Alam ko ang pakiramdam dahil agad akong nawala ng malay nang ipaalam sa akin ang pagkamatay ng aking apo sa Central City, habang ang dahilan ay ikaw. Napangiti si Magnus. Kaya hindi ko hinihiling na mamatay ka, nais ko lang na mapuksa ang iyong pamilya. Ang pakikipagsosyo kay Gustavo upang hampasin ang Yellow International ay pangalawang layunin ko lang. Mukhang napaka-rational mo. Pero bakit pipiliin mong gumawa ng isang bagay na napakaloko?
Tanong ni Justin. Sa mundong ito, hindi lahat ng bagay dapat tingnan ng may rasyonal na pag-iisip. Dahan daw ang ipinikit ni Magnus ang kanyang mga mata, at tila nagmumuni-muni. Kinuha ni Justin ang bote ng red wine at muling nilagok ang isang subo. Handa ka na bang mamatay ngayon? Binuksan ni Magnus ang kanyang mga mata at tumingin sa bote ng alak sa kamay ni Justin. Gusto ko talagang malaman. Ang lason na ito ay isang bagong nabuong bakterya. Talaga bang hindi epektibo sa iyo? Kahit isang $40 million na lason ay hindi nakakasama sa akin. Ano pa ang mahinang lason na ito? Hindi na handang mag-aksaya si Justin. Bagamat si Roslyn at ang kanyang mga tao ay malapit sa kanyang bahay, hindi pa rin siya mapakali. Kung si Gustavo ay magdadala ng mga mercenary level na hukbo doon, hindi sila mapipigilan ni Roslyn. Nagpadala si Justin ng mensahe kay Moren mula sa Sea Eagles gamit ang kanyang telepono. Kahit na marami sa mga miyembro ang nagpapagaling mula sa mga pinsala, ang pagpapadala ng isa o dalawang elite doon ay malaking tulong. Pinlano ni Justin na tapusin kaagad ang buhay ng lalaki, ngunit biglang naramdaman ang presensya ng isang pamilyar na figure. Nakasuot ng itim na trench coat na may sinturon na nakatali sa kanyang baywang, si Karen ay tila lumabas mula sa hangin. Nang lapitan niya si Justin, gumagalaw pa rin ang kanyang buhok. Matagal na siyang hindi nakilala ni Justin. She was sink in, pero ang resolution at coldness sa mga mata niya ay ganoon pa rin. Hindi mo siya maaaring patayin, sabi ni Karen. Ngumiti si Justin. Gumamit ka ng mga nakatagong sandata upang pawiin ang mga bodyguard sa labas bago pumasok, ngunit sinasabi mo sa akin na huwag kumilos ngayon. Hindi ba't nakakatuwang ito? Hindi mahirap para kay Justin na hulaan kung bakit siya narito. Siya ay palaging mahigpit na pinagmamasdan, habang ang napakalaking kaguluhan ay nangyari sa Yellow International. Dapat ay binigyang pansin ng Red Flame Iron Brigade ang kanyang mga aksyon, kaya ang paglitaw ni Karen ay lubos na lohikal. Nagtataka lang siya kung bakit siya pinahinto ni Karen, alam niyang matatapos ang mga pagsisikap nito na walang saysay. Hindi inaasahan ni Magnus na magaganap ang ganitong pangyayari. Sino ka? Kahit na siya ay malamang na mamatay, siya ay iniisip kung saan nagpunta ang kanyang mga bodyguard. Kaya pinatay silang lahat ng babaeng ito. Hindi pinansin ni Karen si Magnus. Ang angkan ng Zeng ay hindi titigil sa pangangaso sa iyo pagkatapos ng kanyang kamatayan, at ang kanyang mga mag-aaral ay hindi uupo. Maaaring wala silang magawa sa iyo, ngunit naisip mo ba na ang iyong pamilya at ang iba pang mga taong malapit sa iyo ay lahat ay maaapektuhan dahil sa iyong paulit-ulit na pagpaslang? Maaari mong patayin ang isa o dalawang angkan, ngunit tatapusin mo ba ang buhay ng lahat ng gustong sumalungat sa iyo? Bawat isa sa mga taong ito ay makapangyarihan sa gobyerno. Galit sa wakas. Nanatiling tahimik si Justin. Alam niyang hindi niya kayang patayin ang bawat kaaway nila ni Marian. Gayunpaman, walang mga palaso ang babalik pagkatapos na iputok mula sa busog. Isa lang ang landas niya na magdadala sa kanya hanggang sa wakas. Girl, saang angkan ka galing? Hindi ba nasabi sa iyo ng mga senior mo kung paano sila maaapektuhan kapag pumasok ka? Seryosong sabi ni Magnus. Handa siyang patayin ni Justin dahil ang kanyang kamatayan ay magdudulot ng takot sa mga taong may mataas na ranggo, lalo na sa mga mula sa mga nangungunang angkan sa Central City. Ang pangalan ni Justin ay kumalat sa buong paligid. Pinalis niya ang mga Cole at Lee clans, at nabalitang may alitan kay Gareth mula sa Nigel clan. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ni Magnus ang mga panloob na gawain, nasabi niya na ang kamalayan ng iba't ibang partido para kay Justin ay napataas. Kailangan lang niyang mag-apoy, at mas maraming tao ang natural na magtutungo kay Justin, o makakasira sa mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, tila may intensyon si Karen na guluhin ang kanyang plano sa kasalukuyan. Tinitigan ni Karen si Justin gamit ang kanyang malamig na mga mata. Sa wakas, umiling pa rin si Justin. Ayaw mo pa ring tumigil, hindi ba? Malungkot na ngumiti si Karen. Dapat simula pa lang nahulaan ko na. Hindi ko alam kung kailangan kong harapin ang mas maraming problema sa hinaharap, ngunit tiyak na marami akong problema kung hindi ko siya papatayin ngayon.
Sa sandaling matapos magsalita si Justin, gusto niyang wakasan kaagad ang buhay ni Magnus. Tumigil ka! Sigaw ni Karen. Walang alinlangang tumingin si Justin sa babaeng kakaiba ang kilos. Nakikilala niya ang ilang bagay mula sa malamig nitong mukha. Hindi alam kung kailan nagsimulang humawak si Karen ng isang soul morning needle. Ang bungo sa karayom na gawa sa pilak ay unti-unting naging itim, habang ang katawan nito ay kumikinang sa puting liwanag na nakasisilaw. Ang nakatagong sandata na ito ay haharap sa hindi kapani-paniwalang mataas na pinsala kasama ang nakakatakot na lason nito. Hindi ito madalas gamitin dahil bihira ito, maliban kung ito ay para sa matinding puot. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan ni Justin ang masalimuot na babaeng ito habang iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin kung atakihin siya ni Karen. Napakunot noo si Magnus Zeng habang nalilito sa sitwasyon, ngunit umaasa siyang magsisimulang mag-away sina Justin at Karen para magkaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Wala akong ibang ibig sabihin, dahan-daang sabi ni Karen. Gusto ko lang gawin ito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sa isang kisap mata, isang butas ang lumitaw sa lalamunan ni Magnus, na naging sanhi ng pag-agos ng kulay itim na dugo mula roon. Isang tulalang tingin ang ipinakita ni Magnus bago bumagsak sa lupa. Naramdaman ni Justin na marahas na kumirat ang kanyang puso. Ang kanyang nagtatakang tingin ay bumagsak kay Karen. Binawi ni Karen ang kanyang kamay na nagpaputok ng isang soul morning needle, bago nagpakawala ng isang hindi pa nagagawang, napakatalino ng ngiti, na hindi katulad ng araw na nagpapakalat ng lamig, ngunit nagparamdam kay Justin ng pagkalungkot. Kaya, ang ganda ng ngiti niya. Kasabay nito, nakaupo sina Rebecca at Marian kasama sina Henderson at Jenna habang masayang nag-uusap sa living hall ng lumang villa. Si Yuna at Sheila ay abala sa paghahanda ng hapunan dahil may dalawa pang bisita na maaaring ituring na kanilang mga kamag-anak. Tuwang-tuwa si Yuna. Nasabi na ng mukha niya ang lahat. Matagal nang lumipat si Sheila sa pamilyang ito. Halos naiintindihan niya ang nakaraan ni na Justin at Marian at unti-unting naramdaman na siya ay isang tunay na miyembro ng pamilya. Naging seryoso siya mula sa pagiging rebeldeng babae. Mukha pa siyang magalang na ginang kapag nagluto. Bang! 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 Biglang kumatok ng malakas ang pinto ng bahay. Sino ito? Bakit hindi na lang nila ginamit ang doorbell? Reklamo ni Yuna. Bubuksan ko na ang pinto. Pinunasan ni Sheila ang kanyang mga kamay sa kanyang apron at nagjogging papunta sa pinto. Nakita niyang nag-uusap si Rebecca at ang iba pa, kaya nagpasya siyang gawin ang trabaho. Gayunpaman, bago buksan ni Sheila ang pinto, isang malaking puwersa ang inilapat sa pinto. Bam! Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw. Ang malaking kahoy na pinto ay bumagsak sa lakas ng taong bumangga dito mula sa labas. 437. Dahil sa biglaang puwersa ay napatigil si Sheila sa kanyang kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang hindi makapaniwalang natamba ang pinto. Sa labas ay nakatayo ang isang brutisko at malaking figure. Pinuno niya ang frame ng pinto gamit lamang ang kanyang katawan, na nakaharang sa lahat ng sikat ng araw. Maitim ang balat, malalaking mata at makapal na kilay, habang medyo kulay abo ang bigot. Mayroong isang grupo ng mga hindi kilalang karakter na nakatato sa kanyang kaliwang pisngi sa isang linya, na mukhang Sanskrit. Nakasuot siya ng short-sleeved leather coat at isang pares ng boxing gloves na binago ng mga bakal na pako. Mayroon ding dalawang kadena ng mga bala ng machine gun na nakasabit sa harap ng kanyang dibdib. Ang mas nakakatakot, makikita ang isang bahagi ng harap ng Gatling gun na daladala niya sa kanyang likuran. Ang ganitong uri ng heavy Gatling gun ay maaaring maghatid ng hanggang 6,000 bala bawat minuto. Ito ay ilang beses na higit pa sa isang regular na machine gun. Kapag ang baril na ito ay ganap na na-reload, ito ay may bigat na higit sa 30 kilo. Dahil sa napakalaking pag-urong at lakas nito, madalas itong nilagyan ng mga helicopter para sa isang malakihang, ground-level sweep. Kapag ang isang lugar ay pinuntirya ng mga baril na ito, walang mga buhay na organismo sa lugar na iyon na makakaligtas sa pag-ulan ng mga bala. Dala ng lalaki sa harap ni Sheila ang baril at ang mga bala mismo, na parang sinusubukan niyang sabihin na ako ang armadong helicopter.
Ang mga machine aiming device ay palaging ginagamit para sa mga katulad na baril dito, dahil ang pag-urong ay higit pa sa kayang tiisin ng sinuman. Kung kayang patakbuhin ng taong ito ang baril na ito nang walang tulong mula sa labas, ang lakas sa kanyang mga bisig ay maikukumpara sa mga Diyos. Ang pagtulak sa malaking pinto pababa ay isang piraso ng cake para sa malaking tao na ito. Sinulyapan lang ng lalaki si Sheila bago tumalikod at naglakad papunta sa courtyard, iniwan siya sa kanyang gising. Sa sandaling ito, si Rebecca, Henderson, at Jenna ay tumakas na mula sa pinangyarihan. Mukhang kinakabahan sila pagkatapos nilang masaksihan ang kaguluhang ito. Si Marian lang ang mukhang kalmado. Bahagyang kumunat ang noo niya nang mapagtanto niya ang nangyari, bago nagakad patungo sa natulala na si Sheila at hinayla siya pataas, at hiniling na magtago sa loob ng bahay. Kahit na si Sheila ay palaging nasasangkot sa pakikipag-away sa mga tog, hindi siya nakaranas ng ganitong uri. Siya ay isang 19 na taong gulang na babae kung tutuusin. Nanginginig, nagtago siya sa likod ni Marian, ngunit dahil sa pag-usisa niya, hindi niya maiwasang tumingin sa labas. May nakatayong mahigit 10 tao, bawat isa ay nakadamit sa iba't ibang paraan, sa looban, na para bang sila ay nahulog mula sa langit. Lahat sila ay armado, malalaking lalaki. Lahat sila ay may mga baril sa kanilang mga kamay, habang ang ilan ay may mga karagdagang kutsilyo sa kanilang baywang. Lahat sila ay mukhang hindi natitinag, habang ang kanilang mga titig ay napakatalim. Si Gustavo na katulad ng dati ay nakatayo sa gitna ng patio, na may tabako sa kanyang bibig at isang pares ng salaming pang-araw sa kanyang ulo. Nang makabalik ang malaking lalaki, nakangiti niyang sinabi, talagang mas malakas si Leader Delon kaysa sa lahat. Walang ekspresyon sa mukha ang lalaking tinatawag na Delon. Boss Gao? Gaya ng ipinangako mo, 1,000,000 para sa isang kill count. Malakas ang impit ng lalaki. Obvious naman na hindi siya Zen icon. Siyempre. Kinuha ni Gustavo ang kanyang checkbook mula sa kanyang bulsa at tinanggal ang kanyang tabako gamit ang isa pang kamay. Nakangiting sinabi niya, makukuha mo ang pera kapag natapos mo ang trabaho. Hindi kami tumatanggap ng mga tseke, sabi ni Delon. Oh, tama ka. Muntik ko nang makalimutan. Huwag kang mag-alala, Leader Delon. Sa tingin mo ba magsisinungaling kami sa inyo? Nabayaran na namin ang deposito, sabi ni Gustavo. Tumango si Delon. Maliwanag, tiwala siya na ang duwag na negosyanteng Singaporean na ito ay hindi nang ahas na guluhin sila. Kaya, itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng isang grupo ng mga order sa dalawang pinakamalapit na lalaki. Para silang Vietnamese, mataimtim na sabi ni Henderson. Hindi sila mukhang mga tao na maaari nating makipag-ayos. Batay sa aking karanasan, ang mga taong ito ay dapat na nagmula sa militar. Sila ay sumisigaw ng hukbo mula sa kanilang mga aura, sabi ni Jenna. Sa kasalukuyan, pinahintay ng ilang sandali ni Gustavo si Delon. Naglakad siya patungo kay Henderson at sa iba pa na may tusong ngiti. Kayong dalawa sa angkan ni Yuan, tagal na kitang hindi nakikita. Hindi ko inaasahan na nandito ka pa. Agad na naintindihan ni Henderson ang isang bagay pagkatapos pakinggan ang kanyang sinabi. Si Gustavo. Sinadyang ilantad ni Magnus ang kanyang lokasyon, hindi ba? Huli na at ngayon mo lang nalaman. Hindi nagabala si Gustavo na tanggihan ang kanyang pag-aangkin. Para sa kanya, patay na naglalakad lang ang nasa harapan niya. Sasabihin ko ito sa iyo. Hindi kita bibigyan ng espesyal na pagtrato ngayon dahil lamang sa galing ka sa angkan ng Yuan. Noong una, ang gusto ko lang gawin ay patayin ang asong si Marian, ngunit dahil itinadhana rin ng langit ang iyong pagkamatay, kailangan kong makinig sa utos ng langit. Sa tingin mo ba ay magiging maayos kapag katapos mong labanan kami? Malamig na tanong ni Jenna. Bamantong hininga si Gustavo bilang pang-aalipusta. I wouldn't end up fine anyway if I didn't kill you guys. I was left with this path to choose after the beach left before dead. Kapag nasa journey ka ng pagiging multo, maaring bigyan mo ng ilang sampal ang slot dahil siya ang dahilan kung bakit ka mamatay. Gusto ko pa ring i-enjoy ang ilang taon pa ng buhay ko sa mundong ito.
Habang nagsasalita si Gustavo, sinusulyapan niya si Maria na paminsan-minsan ay nakatayo sa loob ng bahay, habang namumuo sa kanyang mga mata ang kasakiman. Nakakalungkot. Tamang-tama sana kung sinunod mo ako noon. Napakagandang babae mo, pero magiging pulang kalansay ka ngayon. Nanatiling tahimik si Marian. Hindi siya nagpakita ng takot. Para sa kanya, si Gustavo ay mukhang kaawa-awa, tulad ng isang baliw na aso na namatayan. Nagsisisi lang siya na nasangkot niya sina Henderson at Jenna bilang karagdagan kina Sheila at Yuna. Kung magagawa niya, umaasa siyang sumulong at isuko ang kanyang buhay kay Gustavo kapalit ng buhay ng iba. Gayunpaman, alam ni Maria na imposible ito. Si Gustavo ay gumugol ng labis na pagsisikap sa panlilinlang sa angka ng yuan, kaya natural na gusto niyang tapusin ito ng buo, at wala man lang naiwan. Tanging ang paglipol sa lahat ay karapat-dapat na gawin nila ito. I'm sorry. Bagamat sa tingin ko ay wala akong nagawang mali, tiyak na nasangkot ako sa iyo. Hindi pinansin ni Marian si Gustavo, at sa halip ay kinausap si Rebecca at ang iba pa. Si Yuna na nagluluto sa kusina ay lumabas sa sala. Sa takot at kaba, mahigpit niyang hinawakan ang isa sa kamay ni Marian gamit ang dalawang kamay habang nakaramdam siya ng gulat. Paulit-ulit siyang tumingin sa kaliwat kanan, umaasang may magliligtas sa kanila. Sa sandaling ito, umatras si Gustavo pagkatapos niyang sabihin ang nasa isip niya. Alam ni Dela na oras na niya para kumilos. Kaya, itinaas niya ang kanyang ulo at sinenyasan ang dalawa sa kanyang mga tauhan na ihanda ang kanilang mga baril. Inalis ng dalawang mukhang malulupit na lalaki ang kanilang AK na nakasabit sa kanilang likod at armado. Wala man lang silang naramdaman sa mga tao sa loob ng bahay na papatayin nila, tulad ng mga berdugo sa isang katayan. Tumakbo tayo sa loob. Walang pakinabang ang pagsama dito para mamatay. Kailangan nating mag-isip ng paraan para makatakas mula sa likuran. Sabi ni Henderson sa mga babaeng ito. Gayunpaman, nang matapos silang magsalita, umalangaw-ngaw ang putok ng baril sa looban. Bang! 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 Ang paulit-ulit na putok ng baril ay hindi nanggaling sa AK na hawak ng dalawang lalaki, kundi ilang pistola sa halip. Ang turf, mga dahon ng puno at mga sanga ay natagos ng ilang mga bala, na nagdulot ng usok mula sa alitan. Ang ilan sa mga bala ay tumama pa sa mga dingding, na direktang nag-iiwan ng mga peklat. Mayroon tayong mga kaaway. Umatras at gumanti. Kasunod ng mahinahong utos ni Delon, kinuha ng ilang hindi handa na hukbong Vietnamese na muntik ng tamaan ng mga bala ang kanilang mga armas bago naglunsad ng counter-attack sa pamamagitan ng pagbaril-balik. Sila ay ganap na walang takot kahit na mga milimetro mula sa kamatayan. Dinala ni Delon ang takot na si Gustavo gamit ang isang braso bago siya inilagay sa likod ng isang palumpong. Si Marian at ang iba pa ay nabigla muli nang makita ang pagliko ng mga pangyayari. Mahigit 10 mukhang ordinaryong lalaki at babae ang pumasok sa looban, habang bawat isa sa kanila ay armado ng baril, mabilis na pinaputukan ang mga sundalong Vietnamese na ito. 11 mula sa hilaga, sabi ng isa sa mga sundalong Vietnamese sa Bermin. 6 mula sa kanluran, sigaw ng isa pang sundalo. Higit 10 mula sa silangan. Habang nakikipag-usap ang mga sundalong ito sa isa't isa, pinalibutan sila ng napakaliksi na mga individual sa looban. Karamihan sa kanila ay armado ng baril, habang ang ilan sa kanila ay may hawak na punyal. Ang mga taong ito ay natural na mga elite ni Roslyn mula sa Red Thorn Society, ngunit kadalasan ay wala silang ganitong karaming tao na nagbabantay sa lugar. Pinalakas ni Roslyn ang seguridad dahil kakaiba ang sitwasyon ngayon. Hindi niya inaasahan na ang sobrang lakas ng tao ay talagang gagamitin. Gayunpaman, bagamat ang mga gwardya na ito ay maaaring ituring na mga elite sa Red Thorn Society, mukhang mas hindi organisado ang mga ito kumpara sa mga pambihirang sundalong Vietnamese na ito. Ang kanilang pagpuntirya ay higit na mababa. Bang! 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 Habang pumuputok ang mga baril, umalangaw-ngaw sa buong courtyard ang isang nakakabinging tunog na maaaring makabasag ng mga ulap. Ang ilan sa mga miyembro ng Red Thorn Society ay mabilis na binaril hanggang sa mamatay, habang naririnig ang mga hiyawan at hiyawan.
Gayunpaman, dahil ang patio ay talagang napakaliit, humigit kumulang 30 gwardya ang sumugod palapit sa mga hukbong Vietnamese. Hindi nagtagal ay napuno ng 40 hanggang 50 tao ang eksena, na nagdulot ng malaking gulo. Sa ganoong sitwasyon, ang mga baril ay tila pabigat lamang. Ang paggamit ng mga kutsilyo ng hukbo laban sa mga dagger ay mas tapat. Ang mga suntok at sipa ay maaari ding gamitin sa labanan paminsan-minsan. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng mga lalaking ito na may lahi sa hukbo ay sobra-sobra para sa Red Thorn Society. Ang mga tao mula sa Red Thorn Society ay naglunsad ng pag-atake pagkatapos ng pag-atake, sa pagtatangkang papagodin ang mga sundalo. Nahirapan silang patumbahin sila, lalo pa silang patayin. Walang ekspresyong kinuha ni Delon ang kanyang army knife mula sa kanyang boot at marahas na sinaksak ang ilang tao mula sa likuran. Pagkatapos ay may sinabi siya sa pinakamalapit niyang subordinate. Natanggap ng hukbo ang kanyang utos at agad na tumalikod bago sumugod patungo kay Marian at sa iba pang nasa loob ng bahay. Malinaw na sinisikap ni Delon na alisin ang kanyang mga target bago gumawa ng buong opensa. Kung nanatili sila roon ng masyadong mahaba, ang posibilidad ng isang matagumpay na pag-urong ay magiging mas mababa. Tumakbo. Si Henderson ang unang nag-react, at nagmamadaling hiniling ang ilang babae na tumakas. Gayunpaman, ang dugong Vietnamese na sundalo ay napakabilis kaya itinaas niya ang kanyang AK at tinutukan ang living hall. Hihilahin na sana niya ang gatilyo. Slash! Maririnig ang tunog ng sirang metal habang may puting liwanag na nakasisilaw. Naputol ang AK na hawak ng sundalo. Isang itim at pulang figure ang lumitaw sa likod ng sundalo nang wala saan. Nang sa wakas ay dumating ang sundalo, ang malamig at manipis na talim ay tumama sa kanyang mukha. Isang eskarlato pulang linya ang bumulwak sa mukha ng sundalo. Hindi nagtagal, lumabas ang dugo mula sa kanyang lalamunan, na naging sanhi ng pagtilamsik sa taong may hawak ng talim ng ilang umuusok na mainit na dugo. Rose. Si Rebecca ang unang nakakilala sa taong nagligtas sa kanila. Hawak ang isang mahabang talim, si Roslyn ay kasalukuyang nakasuot ng itim at pulang masikip na damit. Kasalukuyang nanlamig ang mukha ni Roslyn, habang napuno ng nakakatakot na pagpatay na aura ang kanyang mga mata. Nang tumalsik ang dugo ng namatay na sundalong Vietnamese sa kanyang kaakit-akit at maaliwalas na mga pisngi, tila siya ay parang isang matinik na rosas, na mukhang sobrang nakakatakot. Nilaibat ng tingin niya ang mga tao sa loob ng bahay. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang ekspresyon nang marating ng kanyang tingin si Marian. Kasabay nito, tumingin si Marian kay Roslyn na may masalimuot na emosyon. Naalala ni Marian kung sino si Roslyn, ngunit hindi niya kailanman tinanong kay Justin ang kanyang pagkakakilanlan. Imposible para kay Marian na makalimutan ang isang babae na handang suotin ni Justin ang sapatos sa harap ni Marian. Nang magtagpo ang kanilang mga titig, napakaraming pakiramdam na hindi maipaliwanag ng mga salita ang dumaan. Kasalukuyan silang nadama na nakahiwalay mula sa labas ng dugong eksena, kaya hindi makilala tulad ng ilusyon at katotohanan. Likas na nakilala ni Henderson at Jenna si Roslyn. Sila ang mga tumulong sa Red Thorn Society na sirain ang Darkwater. Kaya naman, gamaan ang pakiramdam nilang dalawa nang lumitaw si Roslyn. Mag-ingat ka. Kinakabahang sigaw ni Sheila. Tinagilid ni Roslyn ang kanyang daliri at mabilis na umiwas sa pag-atake. Ilang millimeters ang layo niya mula sa laslas ni Delon. Mamatay, babae. Galit na galit si Delon. Ang bawat isa sa kanyang mga nasasakupan ay isang espesyal na piniling veterano mula sa militar ng Vietnam. Ang sino man sa kanilang pagkamatay ay magiging isang malaking kawalan, hindi pa banggitin ang sitwasyon ay wala sa kanyang kontrol. Noong una ay inakala niya na ito ay isang madaling misyon, kaya nawalan siya ng malay matapos mapagtanto ang suliranin na kanyang kinakaharap. Delon wasn't willing to waste his time on Roslyn na maliksi. Kinuha niya ang Gatling gun sa kanyang likod ng dominanti. Ang napakalaking baril ay tila isang laruan sa kanyang mga kamay. President Sito, mag-ingat. Ang baril ay may malaking firepower. Ang kapatid ni Jenna ay isang commander, kaya may kaalaman siya sa iba't ibang baril. Agad siyang natigilan nang makita ang baril. Mamamatay kayong lahat.
Si Delon ay hindi nag-abala sa layunin. Ang bilis ng pagpapaputok ng 6,000 round bawat minuto ay nagbigay daan sa kanya upang tapusin ang gawain sa isang madaling sweep. Sa sandaling sumigaw siya, hinailan na ni Delon ang gatilyo sa halimaw na ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.